At para talakayin pa ang Data Privacy Act at ang pag-iingat sa mga impormasyon online, makakausap natin live dito sa ating studio si National Privacy Commission Deputy Commissioner Ivy Patu. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali. At welcome po sa Balitang Hali. Siguro unang-unang tanong, ano ba yung National Privacy Commission? Kasi maraming, I'm sure, mga nanonood ngayon yung hindi pa aware kung ano yung National Privacy Commission. Yung National Privacy Commission kasi, kaka 1-year-old lang niya. Okay. No? Kakabuo lang sa amin noong March 8, 2016. So, kumbaga, kaka-anniversary lang. Nabuo yung National Privacy Commission under the Data Privacy Act of 2012. Ito ay isang batas na nandito na mula pa noong 2012 at ang gusto ng batas na ito ay maprotektahan ang personal na impormasyon. So yung National Privacy Commission, siya yung government agency na in charge. Siya yung magsisiguro na lahat ng mga tao na kumukolekta at gumagamit ng personal na impormasyon ay kukunin yung obligasyon para protektahan yung mga yon. At independent commission po kayo, ibig sabihin? Independent. At may 3-year term, yung Fixed term. Fixed term. Is that short? Kasi medyo mahalaga at napaka-sensitibo ng posisyon sa commission na ito. Pero yun ang nasa batas. So, So legislative, yun ang naging desisyon ng Congress. So we have to respect. Sa ngayon po, nasaan na yung National Privacy Commission in terms of pagpapatupad ng National Privacy Act of 2012 at yung awareness ng mga tao dito sa commission nito? Sa buong taon ng 2016, naging focus talaga ng National Privacy Commission yung tulungan ng mga tao, kumpanya at mga ahensya ng gobyerno na tumupad sa batas. Naging priority rin namin na ipaalam sa mga tao na merong gantong batas na merong kang karapatan na kapag ikaw ay isang tao na merong mga personal na impormasyon na kinokolekta o ginagamit, may obligasyon ng mga gumagamit ng personal na impormasyon na protektahan yan. Gaano ba kahalaga yung data ngayon? In this day and age, ang sinasabing nila, information is power ngayon, hindi ba? At yung data na ito, saan ba po pwedeng magamit kapag nakuha yung personal information ng mga tao? Sa panahon ngayon, sabi nila, di ba, digital age, nagsimula mga 70s, pero napakadaming impormasyon ang kinokolekta ngayon ng kumpanya, ng gobyerno. Para sa mga kumpanya, nakakatulong sa kanila na malaman ang impormasyon mo kasi para mabigyan kanila ng offers. Para malaman din nila anong mga binibili, anong hindi. Para malaman nila na kapag, halimbawa, nag-click ka sa Facebook at nag-search ka ng kung anumang mga bagay, pagtingin mo, di ba, lalabas na doon. Halimbawa, gusto mo mag-travel sa isang lugar, pagtingin mo, may hotel offers na. So, ito yung gamit nila sa impormasyon para mapalawig yung kanilang mga negosyo. Sa gobyerno, ginagamit siya para sa paggawa ng policies. Siyempre, kapag base sa totoong data ang mga polisiya na gagawin nila, mas directed, mas maganda, mas mai-improve ang serbisyo. Ginagamit din siya para matulungan ang freedom of information, matulungan ng national security, matulungan ng research. So maraming gamit ng data. Ganun ka-importante ang personal data. So ngayon, dahil kinokolekta siya ng kumpanya, ng individual, ng mga gobyerno, ano naman ang obligasyon nila? Nagbebenepisyo tayo sa paggamit ng personal data. So ang obligasyon nila, siguraduhin nila na mapoprotektahan to. Dahil ang the same information na nakakatulong pag nasa kamay na may hindi magandang motibo, pwedeng makasira ng reputasyon, maging dahilan para mawalan ka ng pera, maging dahilan para maging biktima ka ng krimen. So kailangan, kung may hawak kang impormasyon, poprotektahan mo siya. So trabaho niyo po talaga na ibalanse, ika nga, yung pangangailangan ng impormasyon ng pamahalaan at ng mga kumpanyang ito para magawa yung kanilang trabaho. And of course, yung karapatan naman ng individual na mapanatili yung mga kailangang mapanatili lang sa kanyang sarili. Ganun yung inyong basically ginagawa. Dahil yun yung right to privacy na sinasabi. Dito, right to information privacy. Dapat meron kang control kung paano ginagamit yung impormasyon tungkol sa'yo. Dapat pwede kang humindi. At dapat, sigurado mo na kapag binigay mo sa kanila, hindi yun malalaman lang ng kung sino na walang dahilan o walang basihan sa batas. Isa po sa mga pinakamalaking naimbestigahan nyo so far, yung data breach sa COMELEC. And of course, meron nang nirekomenda kayo na kasuhan dito. Gaano ba ka-sensitive yung mga impormasyon na naroon at kumbaga nabuyang-yang para sa lahat itong mga impormasyon ng mga bumoto for 2016? Well, maraming mga personal na data ng mga Pilipino ang nandun. Merong mga data tungkol sa passport number, meron, syempre yung mga, kung ano yung mga binigay mong impormasyon nung nagrehistro ka,
halos kasama doon. Merong passport number, merong firearms, yung mga nag-request License ng number. firearms, license number. So, itong mga to ay mga data na nandyan na. So, kailangan natin na isipin na tayo bilang mga Pilipino, meron na tayong mga data na nandyan at dahil doon, kailangan mas mag-ingat tayo. Yeah. Ibig sabihin, kapag ang mga password mo, mga impormasyon nakasama doon sa leak, huwag mo paltan mo. Yung security questions mo, kung ang tinatanong, mother's maiden name, huwag yun. The same with companies. No? Dapat alam na natin na bilang baseline, meron ng mga impormasyon tayo na nandyan. So, wag na rin yun yung gagamitin nila para i-verify yung information mo. And sa tingin ko, marami ng companies na hindi na yung mga katulad ng dati ang tanong para malaman kung ikaw nga yung kausap nila. So, laging yun ang tinatanong, hindi ba? Pero Parang ngayon, marami hindi nang, na, oo, hindi marami na. nang nagbabago. Hindi na yun lang. Pag napansin mo ikaw sa kahit mga service providers mo, iniiba na nila yung tanong. And of course, individually naman yung kaugalian ng marami na, makakalimutan ko yung password ko, iisa na lang gagamitin ko para sa lahat ng mga accounts. Mali yun. Kasi ngayon, alam mo na we are all at risk. Actually, kahit naman hindi nangyari yung Comelec, dapat talagang nag-iingat sa mga password, dapat nag-iingat sa lahat. Mahirap sa umpisa, pero para lang yan dasal. Pagka kasanayan mo, inuulit-ulit mo, parang nasa puso mo na. So, ganun din dapat tayo tungkol sa pagprotekta sa impormasyon natin. Araw-araw lang, iisipin mo lang na mahalaga yung data mo para maisip mo na kailangan mo siyang ingatan. Halimbawa, pera. Hindi mo na kailangang isipin, pero natural na iniingatan mo siya. Ganon din yung personal information. Dapat ganun mo i-regard. Ganon, oo. Ganon talaga yun. Kasi nabibenta ang personal data. Nung nabanggit nyo yung binibenta, mahal ba ang data ng individual? And of course, kung maramihan to. Kahit nga lang, halimbawa, palagay mo, piso lang ang pangalan at address. Kung gaano kadami ang meron ka, meron ka nang kikitain. Pero sa worldwide, ang pinakamahal na personal data sa bentahan daw ay ang mga health information. Oh, okay. Kasi maraming nakukuhang impormasyon doon. Yung voters data, mas mura. So, pero yan, binibenta siya talaga. At maiintindihan mo naman kasi kung ano kasi ang benefit sa isang tao kung meron siyang data, kumpletong data ng mga tao na pwedeng kontakin at gamitin pa sa iba-iba pang bagay. Sa mga Pilipino po ba, ano na yung level of awareness ng mga Pinoy pagdating sa privacy? Unang-una, kasi tayo, social media capital of the world. Pero pagdating sa privacy, ano ba yung awareness ng mga Pinoy? Sa palagay ko, kailangan pa nating tutukan para mas lalo na maiintindihan ng mga Pilipino na importante ang kanyang right to privacy at ang kanyang right to information privacy. Ang National Privacy Commission, meron siyang survey na gagawin para dito, para mas talagang base sa impormasyon yung ano. Pero sa ngayon, makikita mo naman na kailangan nating magdagdag ng kaalaman sa mga magulang, sa mga bata, sabi mo nga, social media. May mga bagay na hindi dapat ginagawa sa social media. Mag-post ng ID, mag-post ng passport. Dahil yung mga yan, pwedeng gamitin para magkaroon ka ng identity theft. Huwag masyadong mag-post ng mga personal na bagay tulad ng lokasyon, yung mga anak natin. Kailangan tinitingnan nyo kung ano yung ginagawa nila. Kasi kung minsan hindi sila yung mas ma-share, hindi mo alam, meron ng mga sumusunod sa kanila at maaaring maging dahilan pa ng kapahamakan nila. So, i-value natin yung personal information bilang part ng isang right to privacy na dapat pinoprotektahan ng lahat. At siguro yung awareness ng technology kasi baka hindi alam ng marami yung cellphone na ginagamit nila, nire-record yung GPS location, o kaya yung mga picture na pinopost nila na may QR code. Pagka masyado malinaw, pwede ma-scan at pwedeng pati makuha yung mga, yan. kaya nga parang sinasabi nila, yung mga boarding pass mo, Dapat hindi pinopost. wag mong ipopost yun. Gumagamit tayo ng social media dahil masaya, nakaka-connect tayo sa mga tao, pero dapat malaman rin natin na lahat ng mga ito ay kumukuha ng impormasyon sa atin. Parang voluntaryo nating binibigay. Inaalam nila anong lokasyon mo, anong klaseng gamit mo, kung nasa telepono ka ba, nasa computer ka ba, inaalam nila anong kiniklik mo. So, ito yung mga bagay na ipinagpapalit natin dahil sa benepisyo, pinagpapalit natin yung personal na impormasyon natin. Pati yung mga pag-answer ng Facebook quiz or yung mga ganyang applications, hindi kasi lahat safe. So, dapat wag basta-bastang magkiklik, wag basta-bastang magtitiwala dahil maaaring
ang mga kiniklik natin sa internet, yun yung magdala ng kapahamakan sa sistema natin or sa computer natin or sa telepono natin. And siguro importante na independent commission kayo, ibig sabihin, kahit yung gobyerno ay pinapangalagaan nyo rin yung karapatan ng mga tao pagka gagamit yung gobyerno ng mga data o gusto nilang kumuha ng data na hindi na kailangan. Yun din yung isa sa mga pinapangalagaan nyo. Oo, in fact, yun yung naging focus namin. Nakikipag-meet kami sa Bangko Sentral, nakikipag-meet kami sa DOH, nakikipag-meet kami sa PhilHealth, sa DTI, nakikipag-meet kami sa mga government agencies para sila mismo maisip nila na kung hindi pa maayos ang kanilang mga paggamit ng mga data, ayusin na nila. Umpisahan na nila dahil etong batas na to ay matagal nang nandito at dapat noon pa sumusunod na sila. So kung hindi ka pa sumusunod ngayon, gawin mo na bago magkaroon ng problema. Sinasabi kasi may 1 year pa, pero sinasabi nyo dapat ngayon sumunod na sila. Hindi na Oo, hintayin kasi yung, ang batas isang natin taon. ay 2012 pa. Nagkaroon tayo ng IRR last year. Yung 1 year kasi na sinasabi nila, specific requirements lang yon, tulad ng registration, tulad ng yung security. Meron kaming in-issue na circular Ang circular na to, ang 16-01, Security in Government. So ito yung mga meron pang palugit. Pero yung mga basic, yung mga nasa law na, nasa batas na, nasa IRR na, etong mga to dapat tinutupad na. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang Pilipino na wala kang karapatan. Yung rights of data subject, rights mo as Pilipino ay wala kasi may 1 year. Hindi yon. Okay. Kasi matagal nang nandyan ang batas. At nandyan din yung mga penalties, mga krimen na nandun sa batas na pwede mong makomit. Hindi mo magiging excuse yung 1 year na yan. So ngayon, dapat mag-umpisa na. Protektahan na kung hindi pa ginagawa ang personal na informasyon ng bawat Pilipino. Okay. Ma'am, maraming salamat po. I'm sure marami pang kailangan i-discuss dito, pero siguro bisitahin na lang inyong webpage or mag-Google Privacy.gov.ph. Okay, tungkol sa National Privacy Commission at sa National Privacy Act of 2012. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din. Salamat po. Si Deputy Commissioner Ivy Patu ng National Privacy Commission.